Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4931-4950. Kabanata 4,931. Sa ngayon, lumitaw ang isang spatial rift. Ang gitnang may edad na nagmarcha pasulong at malapit nang pumasok sa Chaos Battlefield sa pamamagitan ng spatial rift. Swoosh! Bago siya makapasok, dalawang matatanda ang nagpakita at hinaranggan ang kanyang daan. Ang nasa edad na tao ay si Taran Zak, ang sikat na powerhouse ng panahon ni Emperor Raya. Fellow cultivator, sinabi ng isang tagapag-alaga, ang arena na ito ay hindi kabilang sa iyo. Hindi ka makakapasok, hindi ka rin dapat pumunta dito. Ang dalawa ay mga tagapag-alaga ng walang hanggan na tablet at ang Chaos Tablet ayon sa pagkakabanggit. Dati sila ang mga subordinate ni Emperor Raya. Malakas sila, gayunpaman, mas mahina sila kaysa sa Taran. Sinusubukan mo ba akong pigilan? Naging mabigat ang ekspresyon ni Taran. Terran, iniwan ni Emperor Raya ang arena na ito. Ang mga providences at kapalaran sa loob ay walang silbi sa iyo. Bakit mo nais na pumasok sa Chaos Battlefield? Ang tagapag-alaga ng walang hanggan na arena ay walang magawa. Sinabi ng tagapag-alaga ng Chaos Arena, tama iyon. Bakit? Wala ako rito para sa kapalaran. Narito ako para kay James, tugon ni Taran. Nang marinig iyon ng dalawang tagapag-alaga, naging mahigpit ang kanilang ekspresyon. Sila ang mga subordinate ni Emperor Raya. Kaya, alam nila ang mga sama ng loob sa pagitan ni na Emperor Raya at Taran. Gayunpaman, narito si Taran matapos na linangin ni James ang 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra at ang Sagradong Scroll. Kahit na ang isang tanga ay malalaman kung bakit nagpakita si Taran. Si G. Taran, pagkalipas ng maraming taon, ang isang buhay na sa wakas ay naintindihan ang 10 beses na realms na si Sutra at ang Sagradong Scroll na naiwan ni Emperor Raya. Si James ay may talento. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Sa hinaharap, ibabalik niya ang gawain ng pagprotekta sa Endlos. Ano ang kaugnayan nito sa akin? Tanong ni Taran bago gumawa ng isang hakbang pasulong. Tumigil ka. Ang dalawang tagapag-alaga ay tumayo ng sabay. Nag-exuded sila ng makapangyarihang auras. Ang rurok ng ranggo ng kaguluhan sa Omnie. Naramdaman ni Taran ang mga auras ng dalawang tagapag-alaga at ngumiti. G. Taran, naatasan kaming protektahan ang arena. Mangyaring umalis. Kung tumanggi kang umalis, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Nakaharap sa dalawang powerhouse sa rurok ng kaguluhan Omnia. Ranggo, kalmado si Taran. Ang mga tagapangalaga ay tunay na mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia Ranggo. Ang pagsusunog ng dugo ng isang tao pati na rin sina Xylas at Toma ng banal na kaluluwa ay hindi maihahambing sa kanila. Mamatay. Itinaas ni Taran ang kanyang kamay. Isang bakas ng itim na ilaw ang lumitaw mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang itim na ilaw ay nagbago sa maraming mga kakaibang inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay nagtipon at nabuo ng isang salita mamatay. Ang salitang dinala ng kataas-taasang presyon. Pinalabas nito ang mapanirang kapangyarihan. Ang mga tagapangalaga sa ranggo ng Chaos Omnia ay hindi mapigilan ang kapangyarihan. Nabuklod sila sa isang puwang. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kanilang sinubukan, hindi sila makapagpalaya. Sa ilalim ng kapangyarihan ng salita, ang kanilang mga katawan ay unti-unting napatay. Di nagtagal, nawala ang dalawang tagapag-alaga sa ranggo ng Chaos Omnia bago ang Chaos Tablet. Namatay sila sa kamay ni Taran. Ang ekspresyon ni Taran ay nanatiling hindi marunong matapos na patayin ang dalawang tagapag-alaga na parang wala sila sa kanya. Habang naglalakad siya pasulong, isang crack ang lumitaw sa Chaos Tablet. Pagkatapos, pumasok siya sa Chaos Arena. Kasunod ng pagkamatay ng dalawang tagapag-alaga, ang eksena. Inaasahang nawala ang mga tagapangalaga. Ano ang nangyayari?
Saan napunta ang eksena? Hindi ko makita ang sitwasyon sa Chaos Arena. Panipi. Ano ang nangyayari? Panipi. Kasunod ng paglaho ng eksena, ang mga nabubuhay na nilalang ng 10 distrito ay nalito. Para sa nakaraan ng ilang mga panahon, ang sitwasyon sa Chaos Arena ay ipinakita sa ilang mga pangunahing unibersidad ng 10 distrito. Ngayon, nawala ang projection. Pinukaw nito ang pagkalito ng buhay na nilalang. Sa isang sinaunang banal na site, ang isang powerhouse ay nagbagsak, Terran ay talagang nawala sa pag-iisa. Hindi maraming mga bagay ang maaaring gumawa sa kanya na gawin iyon. Maaari bang magkaroon ng isang pahiwatig sa pinakamataas na ranggo sa walang hanggan na larangan ng digmaan? Panipi. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 4,931 kanan noon, lumitaw ang isang spatial rift. Ang gitnang may edad na nagmarcha pasulong at malapit nang pumasok sa Chaos Battlefield sa pamamagitan ng spatial rift. Swoosh! Bago siya makapasok, dalawang matatanda ang nagpakita at hinaranggan ang kanyang daan. Ang nasa edad na tao ay si Taranzak, ang sikat na powerhouse ng panahon ni Emperor Raya. Fellow cultivator, sinabi ng isang tagapag-alaga, ang arena na ito ay hindi kabilang sa iyo. Hindi ka makakapasok. Hindi ka rin dapat pumunta dito. Ang dalawa ay mga tagapag-alaga ng walang hanggan na tablet at ang Chaos Tablet ayon sa pagkakabanggit. Dati sila ang mga subordinate ni Emperor Raya. Malakas sila. Gayunpaman, mas mahina sila kaysa sa Taran. Sinusubukan mo ba akong pigilan? Naging mabigat ang ekspresyon ni Taran. Terran, iniwan ni Emperor Raya ang arena na ito. Ang mga providences at kapalaran sa loob ay walang silbi sa iyo. Bakit mo nais na pumasok sa Chaos Battlefield? Ang tagapag-alaga ng walang hanggan na arena ay walang magawa. Sinabi ng tagapag-alaga ng Chaos Arena, tama iyon. Bakit? Wala ako rito para sa kapalaran. Narito ako para kay James, tugon ni Taran. Nang marinig iyon ng dalawang tagapag-alaga, naging mahigpit ang kanilang ekspresyon. Sila ang mga subordinate ni Emperor Raya. Kaya, alam nila ang mga sama ng loob sa pagitan nina Emperor Raya at Taran. Gayunpaman, narito si Taran matapos na linangin ni James ang 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra at ang Sagradong Scroll. Kahit na ang isang tanga ay malalaman kung bakit nagpakita si Taran. Si G. Taran, pagkalipas ng maraming taon, ang isang buhay na sa wakas ay naintindihan ang 10 beses na realms na si Sutra at ang Sagradong Scroll na naiwan ni Emperor Raya. Si James ay may talento. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Sa hinaharap, ibabalik niya ang gawain ng pagprotekta sa Endlos. Ano ang kaugnayan nito sa akin? Tanong ni Taran bago gumawa ng isang hakbang pasulong. Tumigil ka. Ang dalawang tagapag-alaga ay tumayo ng sabay. Nag-exuded sila ng makapangyarihang auras. Ang rurok ng ranggo ng kaguluhan sa Omnie. Naramdaman ni Taran ang mga auras ng dalawang tagapag-alaga at ngumiti. G. Taran, naatasan kaming protektahan ang arena. Mangyaring umalis. Kung tumanggi kang umalis, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Nakaharap sa dalawang powerhouse sa rurok ng kaguluhan Omnia. Rango, kalmado si Taran. Ang mga tagapangalaga ay tunay na mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia Rango. Ang pagsusunog ng dugo ng isang tao pati na rin sina Xylas at Toma ng banal na kaluluwa ay hindi maihahambing sa kanila. Mamatay. Itinaas ni Taran ang kanyang kamay. Isang bakas ng itim na ilaw ang lumitaw mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang itim na ilaw ay nagbago sa maraming mga kakaibang inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay nagtipon at nabuo ng isang salita mamatay. Ang salitang dinala ng kataas-taasang presyon. Pinalabas nito ang mapanirang kapangyarihan. Ang mga tagapangalaga sa ranggo ng Chaos Omnia ay hindi mapigilan ang kapangyarihan. Nabuklod sila sa isang puwang. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kanilang sinubukan, hindi sila makapagpalaya. Sa ilalim ng kapangyarihan ng salita, ang kanilang mga katawan ay unti-unting napatay. Di nagtagal, nawala ang dalawang tagapag-alaga sa ranggo ng Chaos Omnia bago ang Chaos Tablet. Namatay sila sa kamay ni Taran. Ang ekspresyon ni Taran ay nanatiling hindi marunong matapos na patayin ang dalawang tagapag-alaga na parang wala sila sa kanya. Habang naglalakad siya pasulong, isang crack ang lumitaw sa Chaos Tablet. Pagkatapos, pumasok siya sa Chaos Arena.
Kasunod ng pagkamatay ng dalawang tagapag-alaga, nawala ang eksena na inaasahang ng mga tagapangalaga. Ano ang nangyayari? Saan napunta ang eksena? Hindi ko makita ang sitwasyon sa Chaos Arena. Panipi. Ano ang nangyayari? Panipi. Kasunod ng paglaho ng eksena, ang mga nabubuhay na nilalang ng 10 distrito ay nalito. Para sa nakaraan ng ilang mga panahon, ang sitwasyon sa Chaos Arena ay ipinakita sa ilang mga pangunahing unibersidad ng 10 distrito. Ngayon, nawala ang projection. Pinukaw nito ang pagkalito ng buhay na nilalang. Sa isang sinaunang banal na site, ang isang powerhouse ay nagbagsak, Perrin ay talagang nawala sa pag-iisa. Hindi maraming mga bagay ang maaaring gumawa sa kanya na gawin iyon. Maaari bang magkaroon ng isang pahiwatig sa pinakamataas na ranggo sa walang hanggan na larangan ng digmaan? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,932. Sobrang Grand Patriarchs ng sinaunang Orthodox ay nadama na pinatay ni Taran ang mga tagapangalaga sa paglabas ng bundok. Alam nila ang reputasyon ni Taran. Mas mahina lamang si Taran kaysa kay Emperor Raya. Hindi man lang siya nagpakita sa pagsalakay ng mga demonyong extraterrestrial. Gayunpaman, narito siya ngayon. Batay sa maraming mga opinyon ng mga powerhouse, lumabas si Taran sa bundok dahil may nakakaakit sa kanya. Sa isang lugar sa Chaos Battlefield, kumuha si James ng ilang mga pahiwatig na nakuha niya dati at tiningnan sila. Gayunpaman, ang mga pahiwatig na nakuha niya ay hindi kumpleto. Mula sa mga pahiwatig, hindi niya malaman kung nasaan ang sining ng Herstellan. Upang malaman ang lokasyon ng sining ng Herstellan, kailangan niyang makahanap ng kumpletong mga pahiwatig. Swoosh! Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw ng tahimik. Hindi nadama ni James at Henrik ang anumang pagbabago bago ng aura. Ito ay lamang kapag ang isang nasa edad na tao ay lumitaw sa harap nila na naramdaman nila ang kanyang aura. Sino ka? Sina James at Henrik ay nagsalita ng sabay. Hindi nila maiwasang umatras. Warily, tinitigan nila ang nasa gitna na tao sa harap nila. Ang nasa gitnang lalaki ay si Taran. Sinuri ni Taran si James. Hindi niya ma-extrapolate si James. Gayunpaman, nang makita si James, nakikita niya si James. Matapos malaman ang tungkol sa ranggo ng paglilinang ni James, sumimangot si Taran. Nasa ranggo ka ng quasi-chaos. Bakit ka mahina? Inisip ni Taran na si James ay isang kamangha-manghang powerhouse mula nang makuha ng huli ang pamana ni Emperor Raya at nilinang ang 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra at Sagradong Scroll. Ang aktwal na base ng paglilinang ni James ay nabigo sa Taran. Sa kasalukuyang base ng paglilinang ni James, madaling patayin ni Taran si James. Nang madama ang hindi magiliw na titig ni Taran, si James ay natalo, ngunit mabilis siyang huminahon. Sa pagtingin kay Taran, tinanong niya, "Ikaw?" Casual, sinabi ni Taran, "Gaano karami ang kasanayan sa pirma ni Emperor Raya na naintindihan mo?" Hindi inaasahan ni James na tanungin ni Taran ang tanong na ito sa sandaling siya ay lumitaw. Sa paghuhusga sa kung paano nalaman ni Taran na naintindihan ni James ang kasanayan sa pirma ni Emperor Raya, hindi dapat maging isang simpleng tao si Taran. Bukod sa ranggo ng paglilinang ni James, hindi niya makita sa pamamagitan ng Taran. Nang harapin ang tulad ng isang nakasisindak na powerhouse, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Natigilan, tumugon siya ng totoo, kabilang sa 10 sagradong scroll, nilinang ko ang 7. Nilapag ko ang kapangyarihan ng 7 pamamaraan ng landas. Ang pagharap kay Taran, na ang base ng paglilinang ay hindi mababawas, hindi itinago ni James ang anumang bagay sa kanya. 7 lamang. Bahagyang sumimangot si Taran habang tinanong niya, "Gaano katagal aabutin ka upang linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra?" Hindi alam ni James kung ano ang ibig sabihin ni Taran. Naguguluhan, tinanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Panipi. Hindi ko nais na samantalahin ang iyong mahina na ranggo ng paglilinang. Bibigyan kita ng oras upang linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Lalaban ako sa iyo noon. Diretso na sinabi ni Taran ang kanyang layunin. Dumating siya upang hamanin si James. Upang maging eksaktong, narito siya upang hamanin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Sa oras na iyon, ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay hindi matagumpay. Sa makatuwid,
Natalo siya kay Emperor Raya. Nang sa wakas ay pinino niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan, ang mga extraterrestrial na demonyo ay umatras na, at kung nasaan ang Emperor Raya ay hindi alam. Kaya, wala siyang pagkakataon na patunayan na ang kanyang kasanayan sa lagda ay maaaring ihambing sa 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Ang hitsura ni Taran ay naguguluhan kay James. Bulong ni Henrik mula sa panig ni James, narito siya upang hamanin ka. Bumalik si James sa kanyang katinoan. Huminga ng malalim, ngumiti siya. Dapat kang magbibiro. Ang iyong base sa paglilinang ay hindi mababawas. Kahit na nilinang ko ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra, hindi ako magiging tugma mo. Siyempre, hindi ka ang aking tugma. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4933. Taran ay hindi mapagpakumbaba. Hindi siya mapagmataas, ngunit talagang hindi niya sineseryoso si James. Haha, Taran. Sa sandaling ito, isang tawa ang tunog mula sa walang bisa. Kasunod ng pagtawa, ang walang bisa ay basag, at isang matanda ang lumitaw sa lugar. Ang nakatatanda ay ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Ang matanda ay matanda at may balbas. Ang kanyang buhok ay kulay abo. Kahit na siya ay matanda, ang kanyang aura ay malakas. Sumulyap sa nakatatanda, tinanong ni Taran, ano ang mali? Taran, dahil lumabas ka mula sa bundok, dapat mayroong isang bagay na mabuti sa labanan sa labanan. Ngumiti ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Masyado kang nag-iisip, Dolly, sinabi ni Taran, narito lamang ako upang hamanin ang alagad ni Emperor Raya. Si Taran ay nagsasalita ng katotohanan. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Mount Taba ay hindi naniniwala sa kanya. Sa oras na ito, ang isa pang figure ay lumitaw sa malayo. Ito ang Grand Patriarch ng Mount Genesis. Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay nanunood mula sa malayo. Hindi siya lumapit kay Taran at ang iba pa. Pagkatapos, lumitaw ang iba pang mga Grand Patriarch ng Orthodox. Lahat sila ay matatanda. Marami sa kanila ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Taran. Marami sa kanila ay mahina din kaysa kay Taran. Ang hitsura ng mga matatanda ay natigilan ang mga powerhouse ng iba pang mga nakatagong sekta. Nagtataka ang mga powerhouse kung ano ang nangyayari. Bakit napakaraming mga powerhouse na nagpapakita sa Chaos Battlefield? James, bibigyan kita ng 10 panahon upang linangin ang natitirang mga sagradong scroll. 10 panahon mamaya, hahanapin kita at hamanin ka ulit. Maaari ka man o makaligtas ay nakasalalay sa iyong pagsisikap sa loob ng 10 panahon. Matapos sabihin iyon ni Taran, lumingon siya. Kahit na umalis siya sa lugar, nagring pa rin ang boses niya. Si James ay kabilang sa akin. Bago ko siya labanan, papatayin ko ang sino mang humipo sa kanya. Ang sobrang boses ni Taran ay tumunog sa lugar. Ang iba pang mga powerhouse ng Orthodox ay sumimangot. Totoo si Taran sa kanyang salita. Kung sinalakay ng mga powerhouse si James, papatayin sila ni Taran. Siya ay nakikipagkompetensya laban kay Emperor Raya para sa kataas-taasang kapangyarihan. Ang mga powerhouse ay maaari lamang bumalik. Nagpakita sila upang makita kung ano ang nais gawin ni Taran. Nais nilang malaman kung ano ang nakakaakit kay Taran na lumabas sa bundok. Hindi sila naniniwala na lumabas si Taran sa bundok upang hamanin si James. Ang agwat sa pagitan ng mga ranggo ng paglilinang nina James at Taran ay napakalaki. Si James ay hindi Emperor Raya. Hindi na kailangang hamanin ni Taran si James ng personal. Matapos umalis si Taran, nawala din ang Grand Patriarchs ng Orthodox. Muli, naging tahimik ang lugar. Sa kabilang banda, sumimangot si James. Alam mo ba kung sino siya? Umiling-iling si Henrik. Si Henrik ay nakatakas mula sa isang predicament hindi pa nagtagal. Sa makatuwid, hindi niya alam ang tungkol sa mga peerless powerhouse ng Endlos. Siya ay Taran. Mula sa malayo, isang tao ang lumakad. Ang lalaki ay si Byron. Lumitaw si Byron sa tabi ni James at sinabing, si Taran ay isang peerless powerhouse mula sa panahon ni Emperor Raya. Lumikha siya ng isang kasanayan sa lagda, isang sumpa. Ang kanyang sumpa magic ay walang kabuluhan. Sa kasamaang palad, ang kanyang sumpa magic ay hindi matagumpay sana. Oras. Kaya, nawala siya kay Emperor Raya. Pagkatapos nito, nagmumuni-muni siya sa pag-iisa,
kahit na hindi nagpapakita sa panahon ng labanan ng mga extraterrestrial demonyo. Panipi. Sumpa Magic. Nang marinig iyon, naging interesado si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4934. James ay pamilyar sa curse magic. Hindi lamang siya pamilyar dito, ngunit nilinang din niya ito. Batay sa kanyang pag-unawa, ang curse magic ay isang kasanayan sa lagda na nilinang ng isang Diyos na ninuno ng ika-12 universo. Ang Diyos ng ninuno ay nakuha ang magic ng sumpa mula sa madilim na mundo. Hindi inaasahan ni James na ang curse magic ay nilikha ni Taran. Nais mong patayin ni Taran. Kahit na naiintindihan mo ang Tenfold Realms Transcendent Art, hindi ka magiging tugma niya. Sa pagtingin kay James, sinabi ni Byron, maliban kung naabot mo ang ranggo ng paglilinang ni Taran, mapapahamak ka. Nang marinig iyon ni James, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Masasyang ang kanyang mga templo, mukhang nababagabag siya. Mag-ingat, sabi ni Byron bago umalis. Sa kabilang banda, si Teresa ay napunta sa maraming mga sinaunang banal na site. Nang malaman niya ang ilang piraso ng impormasyon, lihim siyang bumalik sa Chaos Battlefield. Nagtatago sa kadiliman, nakita niya si Taran at kung paano niya pinatay si James. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Nag-aalala siya na papatayin kaagad ni Taran si James. Kung nangyari iyon, ang natitirang palabas ay hindi maaaring magpatuloy. Napansin niya sa kadiliman. Napanood niya ang mga powerhouse na nagmula sa mga sinaunang banal na site at orthodox. Kasabay nito, dumating siya sa gitnang rehiyon ng Chaos Arena batay sa mga tala ni Emperor Raya. Nagkaroon ng isang malakas na porma sayon sa lugar. Ang porma sayon ay misteryoso, na may mga inskripsyon na nakapalibot dito. Malalim ang mga inskripsyon. Sa kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni Zizel, hindi niya maintindihan ang mga inskripsyon. Gayunpaman, hindi niya kailangang maunawaan ang mga ito. Mayroon siyang puso ng Endlos. Ang mga tala na naiwan ni Emperor Rai ay nagbasa na ang puso ng Endlos ay maaaring buksan ang selyo ng Chaos Tablet. Pagkatapos, ang isa ay maaaring makapasok sa selyadong mundo. Nilalayo ni Zizel na ipasok ang selyadong mundo. Kinuha niya ang puso ng Endlos. Nang ilabas niya ang puso ng Endlos, naaktibo ito. Ang puso ng Endlos ay iginuhit ang makalangit na landas ng lungsod ng 10 distrito. Ang 10 distrito ng langit na landas ng langit ay nagtipon at nabuo ng isang light beam. Ang light beam ay pumasok sa pagbuo sa unahan. Pagkatapos, isang crack ang lumitaw sa pagbuo. Samantala, pumasok si Teresa sa pagbuo. Sa sandaling ito, nadarama si James. Umupo siya sa isang bato. Umupo si Henrik sa tabi niya. Ano ang dapat kong gawin? Sa pagtingin kay Henrik sa tabi niya, walang magawa si James. Sinabi niya, dahil si Taran ay sumunod sa akin, mamamatay ako. Kahit na nilinang ko ang natitirang sagradong scroll at naintindihan ang 10 beses. Realms Transcendent Art, hindi ako tugma ni Taran dahil mababa ang ranggo ng aking paglilinang. Panipi. Walang magawa, sinabi ni Henrik. Hindi kita matutulungan sa oras na ito. Bumantong hininga si James at sinabing, hayaan ang isang hakbang sa bawat oras. Hindi masyadong nag-aalala si James ngayon. Pagkatapos ng lahat, binigyan siya ni Taran ng 10 panahon. Nang dumating ang oras, maaaring iwanan ni James ang Chaos Battlefield at itago. Si James ay mayroon ng plano. Kailangan niyang hanapin ang sining ng Herstellan sa panahon ng 10 panahon at tumakas. Gayunpaman, wala siyang sapat na mga pahiwatig. Hindi niya alam ang lokasyon ng sining ng Herstellan. Bigla-bigla, isang pag-iisip ang sumabog sa kanyang isipan. Henrik, kumalat ang balita. Ipunan ang mga powerhouse sa Chaos Battlefield na may mga pahiwatig tungkol sa Herstellan Art. Bumuo ng isang kumpletong palatandaan at makuha ang Herstellan Art. Tulad ng kung sino ang makakakuha ng Herstellan Art, depende ito sa kanilang mga pagkakataon at kapalaran. Sige, tumanggo si Henrik. Pagkatapos, kumalat ang balita. Si James ay may ilang mahahalagang pahiwatig tungkol sa sining ng Herstellan, ngunit hindi sapat upang hanapin ito. Kasalukuyan siyang naghihintay sa Mount Stoyan para sa mga powerhouse na may mga pahiwatig tungkol sa Herstellan Art. Nais niyang gawin ng lahat ang kanilang mga pahiwatig upang makabuo ng isang kompletong inskripsyon. Pagkatapos,
Ang lahat ay maaaring maghanap para sa Herstellan art. Panipi. Hayaan at sumali sa saya. Kahit na wala tayong mga pahiwatig, hanggat tinipon nila ang lahat ng mga pahiwatig, maaari silang bumuo ng isang kompletong inskripsyon. Pagkatapos nito, ang lokasyon ng sining ng Herstellan ay malantad. Marahil lahat tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na hanapin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4935. Pagkatapos ng pagkalat ng balita, maraming mga powerhouse ang nagtungo sa Mount Stoyan. Nauna nang nawasak si Mount Stoyan, ngunit naibalik na ito ngayon. Sa tuktok ng Mount Stoyan, mayroong isang kahoy na bahay. Umupo si James sa harap ng bahay. Sinabi ni Henrik, maraming mga nabubuhay na nilalang ang lumitaw sa malapit, ngunit walang dumating dito. Marahil ay wala silang mga pahiwatig. James, sa oras na ito, isang tinig ang tunog. Lumingon si James sa direksyon ng tunog. Nakita niya si Byron na naglalakad. Sa isang flash, lumitaw si Byron sa harap ni James. Sa pagtingin kay Byron, tinanong ni James, mayroon ka bang mga pahiwatig? Tumanggaw si Byron bago sabihin ng may ngiti, maswerte ako. Pinatay ko ang isang kaaway at nakakuha ng isang hindi kumpletong inskripsyon. Nakikita ko. Tumanggaw si James at sinabing, hintayin natin ang iba pang mga powerhouse na may mga pahiwatig na magpakita. Tumigil si Byron sa kanyang mga truck. Sa paglipas ng oras, mas maraming mga nabubuhay na nilalang na natipon sa lugar. Gayunpaman, wala silang mga pahiwatig tungkol sa sining ng Herstellan. Sa mata ng isang mata, 3 buwan ang lumipas. Pagkalipas ng 3 buwan, isang buhay na ipinapakita sa tuktok ng Mount Stoyan. Ito ay isang tao sa paligid ng edad na 40. Siya ay lumitaw na magaspang. Ang kanyang hubad na itaas na katawan ay natakpan sa itim na buhok, na ginagawang parang isang gorilya. Nang makita ang lalaki, sumimangot si Byron. Ang lalaki ay isang masamang powerhouse. Noong nakaraan, pinatay niya ang napakaraming tao na maraming sinaunang Orthodox ang natakot sa kanya. Nang lumitaw ang magaspang na lalaki, sumigaw siya, mayroon akong maraming hindi kumpletong mga inscription. Sinulyapan ni James ang lalaki. Sa ilalim ng kalamnan ng lalaki, naramdaman ni James ang isang paputok na kapangyarihan. Naramdaman niya na ang lalaki ay nasa rurok ng ranggo ng Chaos Omnia. Nakakatakot ang ranggo ng paglilinang ng lalaki. Ikaw, sinuri ni James, ano ang iyong pangalan? Ngumiti ang muscular man at sinabing, hindi ko naaalala ang aking pangalan, ngunit ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay tinatawag akong Fletcher Turner. Tila hindi nakakapinsala si Fletcher nang ngumiti siya. Mukha siyang matapat na magsasaka. Sige, tumanggaw si James at gestured para umupo si Fletcher. Sa isang ngiti, umupo si Fletcher. Pagkatapos, ang tatlo ay patuloy na naghihintay para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang na may hindi kumpletong mga inscription na lilito. Lumipas ang ilang araw. Pagkaraan ng ilang araw, may tunog ng pagtawa. Pagkatapos, hindi mabilang na mga petals ang nahulog mula sa kalangitan sa itaas ng Mount Stoyan. Ang mga petals ay nagtipon at nabuo ng isang magandang engkanto. Ang ginang ay nagsuot ng isang manipis, puting damit. Ang kanyang damit ay bahagyang nakikita, na inihayag ang kanyang figure. Ang ginang ay nagpalabas ng isang malakas na aura. Naramdaman ni James na siya ay nasa ranggo ng Chaos Omnia. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Nakakatakot ang mga nakatagong sekta. Ang mga nabubuhay na nilalang na lumitaw ay lahat ay nasa ranggo ng Chaos Omnia. Kung ang mga powerhouse na may naturang mga ranggo ng paglilinang ay lumitaw sa Endlos kanina, maaari nilang sirain ang 10 distrito ng Endlos. Sinulyapan ni Byron ang ginang at sinabi sa isang malambot na tinig, James, siya ang pinuno ng sekta ng Bulaklak, isang sinaunang Orthodox. Kahit na maganda siya, walang awa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4936. James ay nauna nang nakakuha ng maraming hindi kumpletong mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Mula sa mga inskripsyon, nalaman ni James na mayroong 8 hindi kumpletong mga inskripsyon. Sa makatuwid, kung maaari niyang tipunin ang 8 mga inscription, malalaman niya kung nasaan ang sining ng Herstellan. Gayunpaman, 3 lang siya. Si Byron, Fletcher,
At ang pinuno ng sekta ng bulaklak bawat isa ay may isa. Mayroon silang 6 sa kabuuan, maikli pa rin ang 2. Binuksan ang Chaos Arena ng ilang mga panahon na ang nakaraan. Naniniwala si James na lahat ng 8 pahiwatig ay natagpuan. Ngayon, kailangan lamang niyang maghintay ng pasensya para sa mga powerhouse na may mga pahiwatig na lilito. Marami pang nabubuhay na nilalang na natipon sa paligid. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nagmula sa mga nakatagong sekta. Maraming mga tunay na powerhouse. Si James at ang iba ay matiag ang naghintay. Sa isang sulyap ng isang mata, 3 taon ang lumipas. Pagkalipas ng 3 taon, lumitaw ang isa pang powerhouse. Sa malayong walang bisa, lumitaw ang isang gintong hagdan. Patuloy na lumalawak ang hagdan. Pagkatapos, ang isang tao na nakasuot ng isang gintong balabal ay bumaba sa hagdan. Di nagtagal, lumitaw siya sa tuktok ng Mount Stoyan. Ang kanyang katawan ay bumaba mula sa kalangitan at lumapag sa lupa ng tuloy-tuloy. Bulong ni Byron mula sa panig ni James, siya ay isang powerhouse mula sa Burning Valley at isang Grand Patriarch doon. Nakikita ko, tumango si James. Naramdaman niya ang ranggo ng paglilinang ng powerhouse at nalaman na ang huli ay nasa rurok ng Chaos Transcendere Rango. Siya ay isang hakbang na malayo sa ranggo ng Chaos Omnia. Sa paghahambing kay Fletcher at ang pinuno ng sekta ng bulaklak, medyo mahina siya. Shane, hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng isang hindi kumpletong inskripsyon ng Herstellan Art. Kung alam ko na, kukunin ko ito mula sa iyo. Ngumiti si Fletcher. Nang marinig iyon ni Shane Fan, nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Nag-atubiling, ngumiti siya at sinabing, nakakatawa ka. Kailangan pa namin ng 3 pa. Ang pinuno ng sekta ng bulaklak, si Becca Hathaway, ay sumulyap sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Tumayo si James at sinabing, mayroon akong 3 inskripsyon. Kulang lang kami. Hindi ko alam kung sino ang may huling. Nang malaman ng mga nabubuhay na nilalang na may 3 inskripsyon si James, tinitigan nila siya. Naramdaman ni James na hindi magiliw na mga titig, lalo na mula sa Fletcher. Bagaman nakangiti siya, mayroong isang glint ng nakamamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Tila pinlano niyang agawin ang hindi kumpletong mga inskripsyon mula kay James. Gayunpaman, naisip lamang iyon. Pagkatapos ng lahat, si James ay hindi isang simpleng tao. Kahit na si James ay nasa ranggo lamang ng Chaos ng Quasi, nakasisindak ang kanyang kakayahan. Sinulyapan ni Becca si James. Sa pamamagitan ng isang ngiti sa kanyang maisla na mukha, lumingon siya at naglakad papunta kay James. Ang kanyang kagandahan, sinabi niya, "Oy, ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra na naiwan ni Emperor Rye ay isang kayamanan. Ang mga sagradong scroll ay mas mahiwaga. Mula noong sinaunang panahon, maraming mga powerhouse ang nagbasa ng mga sagradong scroll, ngunit walang nakakaintindi sa kanila." Panipi. Habang nagsalita siya, mas malapit siya kay James. Nag-exude siya ng isang floral scent. Madali para sa kanya na maakit ang isang tao. Lumayo si James at iniwasan si Becca. "Nahihiya ka ba?" Tumawa si Becca. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang punto. Sinabi niya, "Hahanapin namin ang Herstellan Art sa lalong madaling panahon." Bago maghanap para sa Herstellan Art, hindi mo ba ibabahagi ang mga lihim ng mga sagradong scroll? Si Fletcher ay sakam din para sa impormasyon. Ang iba pang nabubuhay na nilalang ay tumingin kay James. Sa kabilang banda, sinabi ni James, "Kahit na ibinabahagi ko ito sa iyo, hindi mo ito maiintindihan." Ang 10 beses na realms. Ang Transcendent Sutra at Sagradong Scroll ay katulad ng landas ng karma. Maaari lamang silang maunawaan ng sarili. Hindi sila maaaring maikalat ng mga salita. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4937. Ganun ba? Hindi naniniwala si Becca kay James. 100%. Tiyak si James. Nang makita na sigurado si James, wala nang sinabi si Becca, at si Fletcher ay hindi nasakam para sa impormasyon. Gayunpaman, sina Becca at Fletcher ay pinipigilan lamang sa oras. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay naaayon sa Herstellan Art. Plano ni Becca at Fletcher na makuha muna ang Herstellan Art bago tinanong si James para sa pamamaraan ng paglilinang ng mga sagradong scroll. Isang bungkus ng mga tao ang nakikipag-chat.
Kasabay nito, naghihintay sila para sa huling pamumuhay na may isang hindi kumpletong inskripsyon. Naghintay sila ng maraming mga dekada. Pagkalipas ng ilang dekada, lumitaw ang huling pamumuhay na may isang hindi kumpletong inskripsyon. Ang nakakagulat na bahagi ay ang buhay na nilalang ay isang taong pamilyar kay James. Ikaw. Tumingin si James kay Zizzle. Lumitaw si Zizzle sa Mount Stoyan. Nagbihis siya ng isang puting damit at mukhang nakamamanghang. Sumulyap kay James, tinanong niya, ano ang mali? Hindi ba ako tinatanggap? Kung gayon, aalis na ako. Tumigil ka na doon. Nagpunta si Fletcher upang hadlangan ang paraan ni Zizzle at sinabing, maaari kang umalis kung nais mo, ngunit iwanan ang inskripsyon. Panipi. Tumingin si Zizzle kay Fletcher at ngumiti. Ang inskripsyon ay kasama ko. Mapapahamak ka ba sa akin? Alam mong malakas ka, ngunit bago mo ako patayin, sisirain ko ang inskripsyon. Panipi. Tumayo si Becca at sinabing may ngiti, nagbibiro lang siya sa iyo. Dahil narito ang lahat, hayaan nating ilabas ang mga inskripsyon at pinagsama-sama. Tingnan natin kung nasaan ang Herstellan art. Tumingin si Shane sa unahan at sumimangot. Maraming mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Hindi sa palagay ko angkop na tipunin ang mga runes dito. Panipi. Nang marinig iyon, inalis ni Fletcher ang kanyang kamay. Pagkatapos, lumitaw ang isang porma sayon at napuspos ang lugar. Sa sandaling ito, ang Chaos Sword ay lumitaw sa kamay ni James. Nag-flash ang kanyang katawan, at lumitaw siya sa tabi ni Zizzle. Inilagay niya ang taybak sa kanyang leeg. Sa isang malamig na tinig, sinabi niya, nasaan ang Yardos? Si Zizzle ay nakuha. Naguguluhan siya. Paano nalaman ni James na kasama niya si Yardos? Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa kanyang pandama. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, tulad ng inaasahan sa iyo. Hindi ko may tatago ang anumang bagay sa iyo. Dahil alam mong kasama ko si Yardos, titigil ako sa pagtatago. Kung tutulungan mo akong makuha ang Herstellan art, walang mangyayari kay Yardos. Kung hindi ka, mamamatay siya ng walang libing. Nang marinig iyon ni James, naabot ng kanyang aura ang sukdulan. Puno siya ng nakamamatay na hangarin. Sa kabilang banda, hindi natatakot si Zizzle. Casual, sinabi niya, kung nais mong salakayin ako, sige. Kung papatayin mo ako, walang makakaalam kung nasaan si Yardos. Nag-aalala si Henrik na papatayin ni James si Zizzle sa isang slash. Napapanahon, sinabi niya, James, huminahon ka. Ang pagpatay sa kanya ay madali, ngunit ang paghahanap ng mga Yardos ay magiging mahirap. Huminga ng malalim si James. Inalis niya ang kanyang nakamamatay na hangarin. Malamig, sinabi niya, ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Sinabi ko sa iyo, kailangan mong tulungan akong makuha ang sining ng Herstellan, sabi ni Zizzle. Haha, tumawa si Becca. Hindi ba tayo nakikita sa iyo? Sa palagay mo ba ang Herstellan art ay isang bagay na maaari mong makuha ayon sa gusto mo? Sinulyapan ni Zizzle si Becca at ngumiti. Wala siyang sinabi. Hindi magpapakita si Zizzle maliban kung siya ay ganap na handa. Wala siyang pakialam kay Becca, Fletcher, at Shane. Isang layunin lamang siya, at iyon ang Herstellan art. Kapag nakuha niya ang sining ng Herstellan at nabuhay muli ang kanyang ama, ang 10 distrito ng Endlos ay magiging 10 distrito ng Doomrace. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4938. Zizzle ay sumulyap sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon at sinabing, huwag nating talakayin ito. Alisin ang lahat ng mga inskripsyon. Ipagsama natin ito at bumuo ng isang kumpletong inskripsyon. Sumang-ayon ang lahat kay Zizzle. Lahat ng sinabi ngayon ay hindi mapagkakatiwalaan. Nagpasya silang lumikha ng mga plano pagkatapos makumplito ang inskripsyon. Sa sandaling ito, si Henrik ay nakikipag-usap sa telepathically kay James. Hindi namin mapagkakatiwalaan ang mga nabubuhay na nilalang na ito. Kailangan nating makabuo ng isang plano ng maaga. Sumagot si James, ano ang dapat nating gawin? Sasagutin namin ito. Snatch. Nahuli si James. Ang mga nabubuhay na nilalang ay lahat ng mga powerhouse. Mayroong 2 mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia. Paano kukunin ni na James at Henrik ang inskripsyon? Sinabi ni Henrik, kapag nabuo ang inskripsyon, kukunin mo ito sa pamamagitan ng lakas.
Matapos makuha ito, gagamitin mo ang Blight Omniscience at tumakas. Tulad ng para sa mga powerhouse dito, haharangean ko sila. Maaari mo ba silang hadlangan? Maaari kong subukan. Lihim na tinalakay ng dalawa. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay may mga plano din. Sa oras na ito, kinuha ni James ang tatlong hindi kumpletong mga inskripsyon at sinabing, ilabas mo sila. Nang makita iyon, kinuha din ng iba pang mga nabubuhay na nilalang ang kanilang mga inskripsyon. Sa isang flash, natipon ang 8 inskripsyon. Ang 8 inskripsyon ay dahan-daang lumulutang sa karamihan. Pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng mga powerhouse, ang mga inskripsyon ay nagtipon at nabuo ng isang kompleto at nakasisilaw na inskripsyon. Kapag nabuo ang inskripsyon, sinubukan muna ni Fletcher. Nais niyang tumakas pagkatapos makuha ito. Gayunpaman, ang iba pang mga powerhouse ay nag-iingat. Nang gumawa si Fletcher ng isang paglipat, tinatakan ni Becca ang lugar. Si Fletcher, na malakas, ay nabigo upang kunin ang inskripsyon. Si Fletcher ay nasil sa lugar. Pagkatapos, kumilos si Becca at gumamit ng isang ilusyon na palad upang kunin ang inskripsyon. Bago nakarating si Becca sa inskripsyon, dinurog ni Shane ang kanyang ilusyon na palad. Pagkatapos, ang Fletcher ay sum-iron ng libre mula sa selyo. Ang eksena ay nangyari sa isang flash. Bago alam ni James kung ano ang nangyayari, nakikipaglaban na ang mga powerhouse. Sa oras na ito, pinalabas ni Henrik ang isang malakas na aura. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang mga inscription na ito ay nagkalat sa langit at lupa. Pagkatapos, lumitaw ang isang super formation. Ang Grand Purge Formation. Nang lumitaw ang Grand Purge Formation, nagulat ang mga powerhouse. Lahat sila ay natitisad pa atras. Sa kabilang banda, hinawakan ni James ang pagkakataon na gamitin ang Blight Omniscience upang magtungo sa kumpletong inskripsyon. Kinuha niya ang inskripsyon at inilayo ito. James, dapat kang umalis muna, sigaw ni Henrik. Nang walang pag-aatubili, isinaaktibo ni James ang Blight Omniscience at nawala. Nang makita ito ni Zizzle, nanatili siyang kalmado. Hindi siya sumunod kay James. Tila inaasahan niya ang lahat ng ito. Nakatayo sa walang bisa, pinalabas ni Henrik ang mga kakaibang runes. Nang lumitaw ang Grand Purge Formation, kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Omnia ay hindi nang abang na kumilos ng walang ingat. Hindi sinalakay ng mga powerhouse si Henrik, kaya nanatili pa rin ang huli. Sino ka? Paano mo may master ang Grand Purge Formation? Tanong ni Fletcher. Nakaharap sa Grand Purge Formation at napuspos sa loob nito, si Fletcher, na nasa rurok ng ranggo ng kaguluhan, ay hindi nang ahas na kumilos ng mabilis. Kung ginamit ni Henrik ang Grand Purge Formation upang sugpuin ang Fletcher, maaaring mamatay dito si Fletcher. Kahit na pinamamahalaan niyang tumakas at mabuhay, magdurusa siya ng malaking pagkalugi. Mabigat ang ekspresyon ni Becca. Siya ay isang buhay na mula sa panahon ni Emperor Raya. Sa makatuwid, alam niya kung gaano kalakas ang Grand Purge Formation. Ito ay hindi isang hindi kumpletong pagbuo ng Grand Purge ngunit isang kumpleto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4939. Nakatayo sa walang bisa, ngumiti si Henrik at sinabing, lahat, mangyaring manatili dito. Huwag subukang masira ang pagbuo at pagtakas. Kung may sumusubok na masira ang pagbuo, sisimulan ko agad ang pagbuo ng Grand Purge. Ito ay magiging masama kung masaktan ka. Nagsalita si Henrik. Ang layunin niya ay upang matrap ang mga nabubuhay na nilalang. Naghihintay siya kay James na hanapin ang Herstellan Art. Gusto niyang bumili ng ilang oras para kay James. May isang porma sayo na nakahiwalay sa lugar mula sa labas. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa lugar, ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay hindi malalaman. Ang pagiging napuspos sa Grand Purge Formation, ang mga powerhouse ay tumahimik. Hindi sila nang ahas na kumilos ng walang tigil. Samantala, ang tingin ni Henrik ay nakarating sa Zizzle. Teresa, nasaan ang Yardos? Tanong ni Henrik sa isang malamig na tinig. Haha, tumawa si Zizzle. Sa sandaling ito, kumalat ang Grand Purge Formation. Sa hindi mabilang na mga inskripsyon na natipon, nadama ni Teresa ang isang pagtaas ng presyon. Sa ilalim ng nakasisindak na presyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-crack,
at tinakpan ng dugo ang kanyang katawan. Huwag mo akong pilitin, sabi ni Henrik. Swoosh! Sa oras na ito, ang sword energy ay bumaril sa katawan ni Teresa. Ang enerhiya ng Tayback ay tumungo sa gitnang rehiyon ng Grand Purge Formation. Boom! Agad, sumabog ang lugar. Agad na nasira ang Grand Purge Formation ni Henrik. Yamang si Henrik ang isa na kumokontrol sa Grand Purge Formation, nakaranas siya ng isang backlash mula sa pinsala na nakitungo sa Grand Purge Formation. Kasunod ng hitsura ng enerhiya ng Tayback, ang mga bakas ng itim na aura ay lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang mga bakas na ito ng itim na aura ay nagtipon at nabuo ang isang may edad na tao. Ang taong nasa gitnang may edad ay nasa itim na sandata. Pagwawakas ng kanyang mga kalamnan, ngumiti siya at sinabi ng casual, tulad ng inaasahan ng pagbuo ng Grand Purge. Kung si Zeno ang nagpasimula nito, baka matakot ako. Sa kasamaang palad. Si Henrik ay tumayo sa walang bisa na may dugo sa mga gilid ng kanyang bibig. Nakatitig siya sa gitnang may edad na may itim na sandata. Naramdaman niya ang isang masamang kapangyarihan mula sa katawan ng huli. Natigilan ang mga powerhouse na nakulong sa Grand Purge Formation. Tiningnan nila ang gitnang may edad na nakasuot ng sandata. Naramdaman din nila ang isang masamang kapangyarihan mula sa katawan ng lalaki. Sila ay mula sa panahon ni Emperor Raya. Kahit na natatakot sila sa kamatayan noon at hindi tumungo sa larangan ng digmaan sa kailaliman ng Endlos, pamilyar sila sa kapangyarihan ng mga extraterrestrial demonyo. Isang extraterrestrial demon. Naging mabigat ang ekspresyon ni Becca. Hindi pinansin ni Teresa si Becca at inutusan, patayin silang lahat. Walang sinuman. Naramdaman ni Henrik ang isang mapanganib na aura. Kailangan niyang aminin na ang kanyang Grand Purge Formation ay hindi mapigilan ang extraterrestrial demon. Nang walang pag-aalangan, nawala siya. Habang nawala ang kanyang katawan, nawala din ang Grand Purge form sa lugar. Nawala din ang pagbuo ng silang. Nang madama ito, sinabi ni Teresa, bumalik ka. Ngayon ay hindi ang oras na mailantad. Ang taong itim na sandata ay naging isang bakas ng itim na aura at pumasok sa katawan ni Zizel. Pagkatapos, sumigaw si Teresa, kinuha ni James ang mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Tumunog ang boses niya sa buong lugar. Sa di kalayuan ay hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nanunood ng sitwasyon mula sa labas ng Mount Stoyan. Sa kabilang banda, nang mapalaya si Fletcher, Becca, at ang iba pa, hindi nila pinansin si Zizel at nagsimulang maghanap kay James. Nais nilang makuha ang mga pahiwatig tungkol sa sining ng Herstellan. Nawala agad sila at sinundan ang aura ni James. Sinubukan ko ang aking makakaya. Ang natitira ay nasa iyo. Si Henrik, na nakatakas, ay hindi makakatulong ngunit dumura ang dugo. Umupo siya sa isang bato na may isang mapait na ekspresyon. Bakit magkakaroon ng isang extraterrestrial demon sa katawan ni Teresa? Maaari pa niyang masira ang aking pagbuo ng Grand Purge sa isang suntok. Tiyak na hindi siya isang average na extraterrestrial demon. Si Henrik ay may mabibigat na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,940. James ay nakuha ang inskripsyon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa sining ng Herstellan. Nang makuha ito, tumakas siya palayo. Hindi nag-aalala si James tungkol kay Henrik. Nagtiwala siya kay Henrik. Kung sinabi ni Henrik na maaari niyang ihinto ang iba, kaya niya. Matapos umalis sa Mount Stoyan, itinago ni James ang kanyang aura. Pagkatapos, nagtapon siya ng isang porma sayon sa paligid ng kanyang sarili. Sa paghahagis ng pagbuo, tinawag niya ang inskripsyon. Ang inskripsyon ay lumulutang sa harap niya. Ito ay nakasisilaw at eye-catching. Pumasok si James Zinn sa inskripsyon. Nang pumasok ang kanyang Zen sa inskripsyon, pumasok ito sa isang hindi kilalang puwang. Sa espasyo, lumitaw ang isang figure. Ang figure ay unti-unting na material. Malinaw na nakita ni James ang tao. Ano? Sumimangot si James. Nakita niya ang lalaking ito dati. Ang tao ay ang estatwa na lumitaw sa Mount Bane ng ika-12 universo. Ikaw. Nagulat si James. Dahil narito ka, nangangahulugan ito na nakalaan ka at ang Herstellan art. Ang lalaki ay tumingin kay James na may ngiti. Sa totoo lang, ang sining ng Herstellan ay wala sa Chaos Arena.
Ang tinatawag na Herstellan art ay hindi ang kasanayan sa lagda ng kataas-taasang pinuno ng extraterrestrial na demonyo. Ang tunay na Herstellan art ay isang pagkakataon at kapalaran. Kapag ang langit at lupa ay nasira at mga bitik ng Endlos, maaaring makuha ng isang tao ang mga regalo ng langit at lupa at ang 3 beam ng ilaw kasunod ng unang pagbubukas ni Endlos. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng langit at lupa pati na rin ang mga bitik ng Endlos. Ang 3 beam ng ilaw ay naglalaman ng totoong lihim ng langit at lupa. Panipi. Malakas ang boses ng lalaki. Dahil natipon mo ang inscription, nangangahulugan ito na hindi malayo ang araw. Ngayon, kailangan mo lamang maghintay ng matyaga. Kapag nasira ang langit at lupa at mga bitik ng Endlos, makakakuha ka ng sining ng Herstellan. Si James ay nakikinig ng mabuti. Nang marinig iyon, tinanong niya, sa malapit na hinaharap, ang langit at lupa ay masisira at ang mga Endlos ay mag-crack. Sino ka? Tumingin ang lalaki kay James at sumagot, tinatawag nila akong Emperor Raya. Huff. Ang pagdinig na gumawa ng malalim na paghinga ni James. Naisip niya iyon dati, ngunit hindi siya sigurado. Emperor Raya, nasaan ka ngayon? Ano ang nangyayari sa mga extraterrestrial demonyo? Natapos na ako sa walang hanggan na kalsada at pagdurusa ng lungsod. May mga powerhouse na nagbabantay sa mga lugar. Ito ay isang Zen lamang na naiwan ko. Hindi alam ng aking Zen kung nasaan ang aking pangunahing sarili. Tulad ng para sa mga demonyong extraterrestrial, sila ay nabubuhay na nilalang mula sa labas ng Endlos. Panipi. Kaya, bakit nais nilang salakayin ang Endlos? Tanong ni James. Nais nila ang 3 beam ng ilaw na lumitaw sa panahon ng pagsilang ni Endlos, na siyang Herstellan art. Nasaan ang 3 beam ng ilaw? Tumugon si Emperor Raya. Kapag ang mga pinsala sa langit at lupa at mga bitik ng Endlos ay naayos, lilito ang kapalaran. Ang katawan ni Emperor Raya ay unti-unting kumupas mula sa paningin ni James. Di nagtagal, nawala ito ng lubusan. Sa kabilang banda, nawala din si James mula sa mahiwagang mundo. Nang siya ay lumitaw muli, siya ay nasa porma sayon na itinapon niya. Nakuha niya ang impormasyon mula sa mga inskripsyon. Kasabay nito, ang inskripsyon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Herstellan art ay nawala din. Nakikita ko, si James ay napaliwanagan sa pag-aaral tungkol sa impormasyon. Ito ay ang Herstellan art ay hindi mula sa kataas-taasang pinuno ng mga demonyo ng extraterrestrial. Dahil binanggit ni Emperor Raya ang lahat ng ito, ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ay naniniwala na ang sining ng Herstellan ay nagmula sa labas ng Endlos. Ang tunay na sining ng Herstellan ay isang malaking kapalaran ng Endlos. Boom! Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4,941 Boom! Ang mga darating na powerhouse ay malakas. Inatake nila ang pagbuo ni James, at agad itong kumalas. Mabilis silang dumating. Sumimangot si James. Natagpuan niya ang kanyang sarili na agad na nakalantad sa tingin ng maraming mga powerhouse at napapaligiran sila. Ang lugar ay selyadong din. Tiningnan ni James ang kanyang paligid at nakita ang maraming mga nabubuhay na nilalang, kasama sina Fletcher, Becca, Shane, at iba pa na hindi pa niya nakita. Ang kanilang mga auras ay mabigat. James Caden, ibigay ang clue ng Herstellan art, isang boses ang lumabas. Kinalat ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, wala ako. Napansin ko ang kumpletong mga inskripsyon, at walang bagay tulad ng Herstellan art. Lahat tayo ay nalinlang ni Emperor Raya. Humihingi ka ng kamatayan. Nanguna si Fletcher at naglunsad ng pag-atake kay James. Sa sandaling makatakas si James, isang tao ang lumitaw at walang kahirap-hirap na hinarang ang pag-atake ni Fletcher. Sa pamamagitan ng isang walang malasakit na ekspresyon, sinabi niya, sa palagay mo ba ang aking mga salita ay mainit na hangin lamang? Sinabi ko na si James ay akin, at walang makakatouch sa kanya hanggang sasabihin ko ito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Taran. Nagpakita si Fletcher ng mga palatandaan ng hindi mapakali. Bumalik siya ng ilang hakbang at sinabing, Taran, nais mo bang i-claim ang 10 beses na realms transcendent na si Sutra at ang Herstellan art bilang sa iyo? Mayroon ding mga alingaw na si James ay may isang paraan upang makapasok sa pinakamataas na ranggo. Nais mo bang i-claim ang lahat ng iyon? Panipi. Haha, tumawa si Taran.
Ano sa palagay mo ang Tenfold Realms Transcendent Sutra o ang Herstellan Art ay sa akin? Hindi ako matakot kay Emperor Raya kahit na siya ay buhay pa. Nagpatuloy siya, sinabi ko na nais ko lamang na magkaroon ng labanan kay James upang patunayan na ang aking sumpa magic ay hindi mahina kaysa sa 10 beses na Realms Transcendent Art. Mabilis na nag-chime si James, na nagsasabing, tama ka. Ang iyong sumpa magic ay walang kapares, at pinag-aralan ko rin ito. Mayroon din akong ilang kasanayan dito. Hanapin din ang isang lugar upang talakayin. Sa mga salitang ito, sinulyapan ni Taran si James at sinabing, sumama ka sa akin. Tiyakin kong walang humipo sa iyo. Okay. Ang mukha ni James ay naihilawan ng kagalakan. Pansamantalang ligtas siyang nakaramdam kasama si Taran sa tabi niya. Terence Zack, labis mong pinapagod ang iyong sarili, isang tinig na nagmula sa walang bisa, na sinundan ng hitsura ng isang nakatatanda. Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis. Nagulat ang mga nabubuhay na nilalang. Terence Zack, hindi ko nais na tutulan ka, ngunit hindi mo makakasama si James, isa pang tinig ang pumapasok. Ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Sa hitsura ng isa pang powerhouse, ang lahat ay naiwan. Terence Zack, sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring talo? Lumitaw ang isang may edad na tao. Narito rin ang powerhouse mula sa Silberg Island. Panipi. Sizzle. Sa di kalayuan, mayroong isang tunog na nag-scorch ng walang bisa, na sinundan ng isang siga, na may isang nagninangas na pulang ibon na naglalabas ng apoy. Ang Phoenix. Ano ang nangyayari? Bakit maraming mga powerhouse ang lumilitaw? Ang lahat sa paligid ay nakuha. Tiningnan ni Taran ang mga powerhouse na ito at sinabing, bukod kay Emperor Raya, wala akong kapantay sa Endlos. Dahil lahat kayo ay nagpakita, bakit hindi ka magkasama? Nagsalita siya ng may kumpiyansa at pagmamataas. Pagkatapos, tiningnan niya si James at sinabing, umatras sa ngayon. Darating ako sa sandaling makitungo ako sa kanila. Dapat kang mabuhay. Sa aking buhay, ako ay natalo lamang ni Emperor Raya. Kailangan mong linangin ang 10 beses na Transcendent Art sa lalong madaling panahon at maabot ang parehong ranggo ng paglilinang sa akin. Nais kong makipaglaban sa iyo upang patunayan sa mundo na ang sumpa ng mahika ay hindi mas mahina kaysa sa 10 beses na Realms Transcendent Art. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4942. Terence obsession ay tumakbo ng malalim, at nais niya lamang natalunin si Emperor Raya. Gayunpaman, kasama si Emperor Raya na wala, ibinalik niya ang kanyang target kay James, na nagmamay-ari ng pamana ni Emperor Raya. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi makagawa ng pangwakas na hakbang si Taran upang maabot ang unang ranggo. Sa makatuwid, hindi mamatay si James. Kahit na siya ay mamatay, kailangan itong maging sa mga kamay ni Taran. Sa sandaling ito, maraming mga powerhouse na nakatago sa maraming taon ay lumitaw. Ang Grand Patriarch ng Silberg Island, Phoenix Clan, Mount Genesis, at Mount Taba ay lahat ng kilalang mga powerhouse sa panahon ng Emperor Raya. Sa una, pinili nila na huwag sumali sa labanan dahil natatakot sila sa kamatayan, at dahil din kay Emperor Raya na inutusan silang magtago mula sa mundo bago siya umalis. Sinunod nila si Emperor Raya dahil tinanggihan niya ang extraterrestrial demon at nakamit ang kataas-taasang nakamit ng paglilinang, na naging dahilan upang matakot sila sa kanya. Matapos ang hindi mabilang na taon na lumipas na walang tanda ng pagbabalik ni Emperor Raya, hindi na nila may lalagay ang kanilang sarili. Dapat manatili si James. Taran, hindi ko nais na maging iyong kaaway, ngunit kung igiit mong protektahan si James, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Inaamin ko na ikaw ay makapangyarihan. Walang sino man ang maaaring tumugma sa iyo sa isang labanan, ngunit hindi mo ito matiis kung lahat kami ay umaatake ng magkasama. Panipi. Taran, handa ka bang tutulan ang buong Endlos dahil kay James? Ang mga powerhouse na nagpahayag ng kanilang sarili ay nagsimulang boses ang kanilang mga opinyon. Higit pa o hindi gaanong kakilakilabot na Taran. Ang ilan sa mga ito ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Taran, habang ang iba ay mahina. Ang mga nang-ahas na magsalita ay sa pangkalahatan ay isang ranggo lamang ang mas mahina kaysa sa Taran. Ang mga taong mahina ay hindi naglakas loob na magsalita,
Dahil ang isang inskripsyon ng sumpa mula kay Taran ay maaaring patayin sila agad. Mayroong halos 20 powerhouse sa kabuuan, na kumakatawan sa pinakamalakas na puwersa ng labanan sa 10 distrito ng Endlos. Nakapaligid sila kay Taran ngunit hindi kumilos ng walang ingat, na lumilikha ng isang panahunan. Nang makita ito, agad na isinaaktibo ni James ang Blight Omniscience na umalis sa lugar. Sa sandaling siya ay nawala, ang ilan sa mga powerhouse ay hindi mapigilan ang kanilang sarili at hinabol siya. Gayunpaman, ang isang hindi nakikita na kamay ay naging materialized at yanked sila pabalik. Taran Zack, napakalayo nito, ang Grand Patriarch ng Mount Taba ay umungol ng galit, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura na kahit na ang kaguluhan sa arena ay maaaring hindi makatiis. Patuloy itong gumuho sa ilalim ng presyon. Ano ang isang kakilakilabot na aura? Malapit na silang magsisimulang labanan. Mabilis, umatras. Ang Chaos Arena ay hindi mapipigilan kung magsisimula silang makipaglaban. Ang nakakaramdam ng nakakatakot na pagkalat ng aura, ang natitirang mga buhay na nilalang ay mabilis na umalis sa Chaos Arena sa pamamagitan ng spatial na daanan. Bigla, sumabog ang isang mabangis na labanan. Samantala, umalis si James gamit ang Blight Omniscience at binuksan ang isang spatial rift upang lumabas. Sa paglabas ng Chaos Arena, itinago niya ang kanyang aura at nagtago sa isang madilim na puwang na malayo sa Chaos Tablet. Mula roon, mahigpit niyang sinusubaybayan ang sitwasyon sa loob nito. Ang Chaos Tablet ay maaaring ihiwalay ang Zen Probang. Kahit nakasama si James sa kwasi na walang hanggan na ranggo, hindi niya maramdaman ang sitwasyon sa loob nito. Habang parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang ay tumakas sa lugar, ang Chaos Tablet ay nanginginig, at ang mga bitik ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,943. Ang mga inskripsyon na naiwan ni Emperor Raya ay pinalamutian ang Chaos Tablet, na pinapayagan itong ayusin ang sarili ng mabilis tuwing lumilitaw ang mga bitik sa ibabaw nito. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa loob ng puwang ng kaguluhan ay napakalakas, tulad ni Taran, na tumugma sa lakas ni Emperor Raya. Dahil dito, ang selyo sa Chaos Tablet ay hindi makatiis sa pagbabago-bago ng kanilang labanan. Ang labanan ay nagpatuloy sa loob ng kaunting oras. Boom! Ang Chaos Tablet ay gumuho, at lumitaw ang isang napakalaking pagbuo ng silang. Habang kumakalat ang mga bitek sa buong pormasayon, hindi mabilang na itim na ores ang nagsimulang ibuhos at lumubog sa kadiliman. Nakatago sa mga anino, nasaksihan ni James ang eksenang ito na may mabibigat na ekspresyon. Tila nagtagumpay ang plano ni Teresa, naisip niya. Alam niya na inilaan ni Teresa na masira ang selyo ng tablet ng Chaos at pakawalan ang extraterrestrial demon na pinigilan sa loob nito. Ngayon na ang Chaos Tablet ay nabasag, ang extraterrestrial demon ay nawala ang pagbuo ng pagsugpo nito at nakatakas. Gayunpaman, ang labanan ay malayo sa ibabaw. Isang pangkat ng mga powerhouse na muling nakikibahagi sa isang mabangis. Labanan sa loob ng madilim na daigdig, at ito ay tumagal ng 3,000 taon. Gayunpaman, ang kasunod ng labanan ay nagpatuloy na palakasin, lumawak kahit na matapos ang 10,000 taon. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay walang ideya tungkol sa pinalawak pagkatapos ng labanan na malalim sa loob ng madilim na mundo. Gayunpaman, alam ito ni James at may kamalayan sa kinalabasan ng labanan na ito. Mahigit sa 20 powerhouse na kinubkob si Taran. Pinatay niya ang higit sa 100 sa kanila, naiwan lamang ang ilan sa kanila sa parehong ranggo ng paglilinang na pinamamahala ang makatakas na may matinding pinsala. Matapos ang labanan, nawala siya, at walang nakakaalam kung saan siya napunta, kahit na si James, na nagmamasid mula sa mga anino. Naghintay si James ng 10,000 taon nang higit pa matapos ang labanan, ngunit hindi na muling lumitaw si Taran. Pagkatapos lamang ay umalis siya upang hanapin si Henrik. Sa madilim na mundo, si Henrik ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa isang nakatagong lugar. Nauna siyang nasugatan, ngunit ang kanyang mga pinsala ay halos gumaling pagkatapos ng 10,000 taon. Si G. Caden, tinawag ni Henrik kay James ang sandaling lumitaw si James. Tumayo kaagad si Henrik, hindi na naglalaman ng kanyang pagkamausisa. Paano napunta ang labanan? Panipi. Sumagot si James, 12 ng mga powerhouse na kinubkob si Taran.
Pinatay niya ang higit sa 100 mga ito, habang ang natitira ay nakaligtas. Nanalo si Taran sa labanan, ngunit hindi siya nagpakita. Hulaan na siya ay labis na nasugatan at natagpuan ang isang lugar ng pagtatago upang pagalingin. Panipi. Nanalo. Tunay bang makapangyarihan si Taran? Nagulat si Henrik. Nahaharap si Taran sa 20 mga powerhouse, ang ilan sa kanila sa kanyang ranggo ng paglilinang. Siya ay hindi kapani-paniwalang takot. Sa katunayan, malakas siya, pag-amin ni James, huminga ng malalim. Napansin niya ang labanan at naintindihan ng mabuti ang kakilakilabot na lakas ng mga powerhouse mula sa sinaunang holy site. Kayden, ano ang plano mong gawin ngayon? Nagtanong si Henrik. Naging libingan si James. Ang lahat ng ito ay naorkestra ni Teresa. Tunay na hindi ko alam kung paano niya pinamamahala ang maakit ang mga powerhouse na ito sa Chaos Battlefield. Ngayon na ang Chaos Tablet ay nasira at ang Selyo ay nasira, ang extraterrestrial demon na nakulong ay nakatakas din. Nag-aalala ako na ang 10 distrito ay malapit ng mapuspos sa kaguluhan. Panipi. Labis na nababahala si James. Si Teresa ay naglaro ng isang mapanlinlang na laro, na pinahihit ang 10 distrito na baligtad lahat sa kanyang sarili. Nag-aalala siya ng binanggit ni Teresa na nais na ilipat ang battlefield sa Chaos District. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,944. Kanan mula pa sa simula, alam ni na James at Henrik ang tungkol sa plano ni Teresa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni James na si Teresa ay talagang makagambala sa 10 distrito sa kanyang sarili. Ngayon, nag-aalala siya na ang battlefield ay lilipat sa Chaos District, na nagtataglay ng universo ng tao. Iyon ang kanyang tahanan, at hindi niya nais na mangyari ito. Nakaupo sa isang itim na kulay na bato, malumanay si James na inayos ang kanyang mga templo at tinanong, kung ikaw ay Teresa, ano ang susunod mong gagawin? Nag-isip sandali si Henrik at sinabing, ngayon, ang extraterrestrial demon ay pinakawalan, at walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Bukod dito, ang enerhiya ng Tayback na ipinakita sa loob ni Teresa ay nagdulot ng ilang pinsala sa pagbuo ng Grand Purge nang ginamit ko ito kanina. Tumahimik siya at nagpatuloy, kung tama ang hula ko, nakarating na si Teresa sa isang kasunduan sa mga commander ng mga extraterrestrial na mga demonyo. Susunod, sasali siya sa mga puwersa sa kanila at ilipat ang battlefield sa Chaos District. Ngayon, ang mga powerhouse sa 10 distrito ay patay o nasugatan, at ang mga tunay na makagawa ng pagkakaiba ay mahirap makuha. Kahit na mayroon sila, hindi sila mag-abala sa pakikipagkompetensya para sa mga pagkakataon at boons. Nagawa ni Teresa na mapahina ang 10 distrito at alisin ang kanilang mga maalamat na powerhouse. Halos hindi siya makakasama ngayon na nakikipag-ugnay siya sa extraterrestrial demon. Ang tanging bagay na maaaring gumuhit ng pansin ng iba pang mga powerhouse sa 10 distrito ay ang puso ng Endlos. Sa makatuwid, marahil ay gagamitin niya ito sa kanyang kalamangan. Panipi. Patuloy na pinag-aralan ni Henrik. Ngayon, kapwa namin ang kanyang pinakamalaking mga kaaway. Susubukan niyang alisin tayo. Dahil hindi namin ipinapakita ang ating sarili ngayon, maaaring makuha niya ang iyong mga kamag-anak at mga kaibigan sa universo ng tao upang pilitin ka sa pagsusumit. Naririnig ito, sumimangot si James. Tinanong niya, ang extraterrestrial demon ba na nasira ang Grand Purge Formation na makapangyarihan? Tanong ni James. Tumanggo si Henrik. Oo, hindi bababa sa ranggo ng Chaos Esensya. Panipi. Labis na nababahala si James matapos marinig ito. Ang ranggo ng Chaos Esensya ay ang parehong ranggo ng paglilinang tulad ng Taran, at hindi sila makakita ng isang paraan upang ipagpatuloy ang labanan na ito. Kayden, mayroon ka bang plano? Tanong ni Henrik. Si James ay nahulog sa pagmumuni-muni. Matapos ang isang mahabang pagpos, sinabi niya, ang pangunahing layunin ni Teresa ay upang pukawin ang salungatan, ngunit ang kanyang detalyadong plano ay nananatiling hindi alam. Upang lumikha ng isang diskarte, kailangan nating malaman ang tungkol sa kanyang plano. May ideya ako. Panipi. Tiningnan ni Henrik si James at sinabing, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, at susundin ko ang iyong mga order. Sinabi ni James, sa ngayon, maghiwalay na tayo.
Babalik ka sa universo ng tao ng kaguluhan ng distrito upang mapangalagaan ang seguridad nito, at susubukan kong hanapin si Teresa. Kung tama ang hula ko, bumalik na siya sa lahi ng tadhana sa distrito ng kaguluhan. At binubuo niya ang kanyang susunod na plano. Kailangan kong lumusot doon ng mabilis hanggat maaari. Panipi. Naririnig ito, pinatay ni Henrik ang kanyang kilay. Hindi ba napapasok ang lahi ng Doom? Nope. Sagot ni James ng may ngiti. Naalala niya si Wyatt ng lahi ng Doom. Marahil ay magagamit niya muli ang pagkakakilanlan na iyon upang lumusot kung hindi na bumalik si Wyatt sa distrito ng Chaos. Sige, hindi nag-atubiling si Henrik. Maghiwalay na kami noon. Babalik ako sa distrito ng Chaos upang talakayin si G. Zevil at ang iba patungkol sa isang countermeasure. Maghanap ka ng Wyatt at pinigilan siya. Okay. Tumango si James, pagkatapos ay gumawa ng isang inskripsyon at ibinigay ito kay Henrik. Dalhan mo ito, makipag-ugnay sa akin kung may dumating. Panipi. Tinanggap ito ni Henrik, sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, nawala siya. Sinuri ni James ang kanyang paligid. Walang natitira para sa kanya sa madilim na mundo. Ang pangunahing prioridad niya ay upang mahanap si Wyatt. Kilala niya ng maayos ang aura ni Wyatt at mahahanap siya sa pamamagitan ng pandama. Kahit na itinago ni Wyatt ang kanyang aura, maaaring ma-extrapolate ni James ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng landas ng extrapolation. Noong nakaraan, iniwan ni Wyatt ang Chaos Arena sa kawalan ng pag-asa matapos na maiwasang siya ni James. Siya ay gumalagala ng walang layunin sa madilim na mundo at nawala ang kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4945. Sa kabila ng kanyang kakilakilabot na base ng paglilinang, nawala si Wyatt sa madilim na mundo. Hindi niya mahahanap ang kanyang paraan pabalik, kahit gaano kahirap ang sinubukan niya o kung anong mga pamamaraan ang kanyang pinagtatrabahuhan. Nagsimulang itakda ang panik habang patuloy siyang pumili ng iba't ibang mga ruta na naging dahilan lamang na lumubog siya sa kailaliman. Naupo siya sa isang bato sa madilim na mundo, ang kanyang gwapo na mukha ay may kaguluhan. Nakaramdam siya ng lubos na pag-adrift. Wyatt Dalibor. Bigla, isang boses ang sumigaw sa katahimikan, na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang inig si Wyatt at tumayo, ang kanyang katawan ay nag-aalsa. Sino? Sino ang nandoon? Nag-quiver ang boses niya. Hindi alintana kung ito ay isang kaaway o isang kaibigan na tumatawag sa kanya. Ito ay mas mahusay kaysa sa natitirang nag-iisa sa madilim na mundo. Swish! Isang malabong ilaw na nakarating, coalescing sa isang tao. James. Sa sandaling nakilala ni Wyatt si James, labis siyang nasobrahan sa emosyon na halos sumigaw siya. Kinuha ang kamay ni James at sinabing, "Mabilis, ilabas mo ako sa lugar na ito." Ang madilim na mundo ay eerily tahimik at nagmamay-ari ng isang mahiwagang kapangyarihan na maaaring mabura ang parehong katawan at ang banal na kaluluwa, na ginagawang labis na kakulangan sa ginhawa si Wyatt. Ang hitsura ni James ay nagbigay sa kanya ng isang sliver ng pag-asa. Ang tugon ni Wyatt ay iniwan si James. Naisip ni James, "Tersem ang iyong kaaway. Kinuha ko ang asawa mo. Huwag kang maginhawa sa akin." Kudlit. Si James ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik, ang kanyang tingin ay maayos na warily sa Wyatt. "James, maaari mo ba akong tulungan na makalabas dito?" Bigla itong lumitaw kay James kung ano ang nangyayari, at sinabi niya, "Ngayon naiintindihan ko na nawala ka sa dilim. Mundo, hindi pa ganon kahaba, di ba? Paano ka makakasama dito?" Panipi. Nakatitig si Wyatt kay James, ang kanyang pag-iwas ay unti-unting nag-aayos sa pag-iingat. Nais niya na mapunit niya si James sa mga pag-urong, ngunit ang ranggo ng paglilinang ni James ay higit sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya kahirap na linangin, hindi niya malampasan si James, at hindi rin niya mahihiganti ang kanyang ninakaw na asawa. "Ilabas mo ako, at isasaalang-alang namin ang aming mga hinaing." Ang bagay na ito ay tumimbang sa kanya para sa hindi mabilang na mga panahon, at sa wakas ay naramdaman niya na napalaya. Naramdaman ni James ang pagbabago sa pag-uugali ni Wyatt. Sa isang iglap, tinatakan niya ang base ng paglilinang ni Wyatt. "Ano ang gusto mong gawin?" Mahinahon na tanong ni Wyatt. Tinanong ni James, "May alam ka ba tungkol sa plano ni Teresa?" Sumagot si Wyatt,
Alam ko lamang na balak niyang mabuhay muli ang aming patriarch ng ninuno, na siyang dating Panginoon ng Endlos. Hindi ko alam ang mga detalye. Ang Chaos Tablet ay nabasag, at ang extraterrestrial demon na tinatakan sa loob ay nakatakas. Ngayon, si Teresa ay kaalyado sa mga extraterrestrial demonyo. Ang layunin niya ay ang pag-agaw sa kaguluhan ng kaguluhan, na ito ay naging isang larangan ng digmaan at isakripisyo ang hindi mabilang na mga nilalang na nabubuhay upang mabuhay ang Grand Patriarch ng Doom Race. Panipi. Kalmado si Wyatt, kaya ano? Nag-iiba lamang kami sa aming tindig. Kung ang iyong asawa ay namatay, pupunta ka sa anumang haba upang mabuhay muli siya. Naniniwala ako na gagawin mo rin ito, kahit na ang gastos. May gagawin ako upang mabuhay muli siya, ngunit hindi ko gagamitin ang buhay ng iba bilang isang presyo, sabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4946. Wyatt ay nanatiling tahimik bilang tugon sa sagot ni James. Sa kanyang pilosopiya, ito ay isang mundo ng kaligtasan ng pinakadulo, kung saan ang mahina ay nakalaan na pinangungunahan ng malakas. Dapat kong ihinto ang plano ni Teresa, kahit na abala ka, sabi ni James. Ang base ng paglilinang ni Wyatt ay nasil na ni James, na walang kapangyarihan upang maiwasan ang anuman. Kahit na hindi ito selyadong, hindi pa rin niya mapigilan si James. Pagkatapos ay ginamit ni James ang sining ng paghahanap ng kaluluwa upang makapasok sa pinakamalalim na pag-urong ng kaluluwa ni Wyatt, na pinilit na makuha ang kanyang mga alaala. Nang malaman ang mga alaala ni Wyatt, natagpuan niya na sinabi ni Wyatt ang katotohanan. Ang kanyang kaalaman tungkol sa plano ni Teresa ay limitado. Dahan-dahan, ang hitsura ni James ay nagbago sa Wyatts. Siya ay nagpanggap kay Wyatt dati at intimate na pamilyar sa kanyang kaluluwa aura. Ngayon, kahit na ang pinakamalapit na kamag-anak ni Wyatt ay hindi makikilala ang pagkakaiba. Nang masaksihan ito, ang mukha ni Wyatt ay nagpakita ng sakit. Kahit na ang sapilitang paghahanap ng kaluluwa ay nagdala sa kanya ng matinding paghihirap, hindi ito mas masakit kumpara sa sakit ni James na nagpapaginhawa sa kanya. Ito ay isang sakit ng puso. Itinago ni James si Wyatt sa isang maliit na puwang sa loob ng kanyang sariling katawan. Kapag natapos na ang lahat, ipinapalagay niya ang pagkakakilanlan ni Wyatt at agad na umalis sa madilim na mundo. Noong nakaraan, tiningnan niya at na-memorize ang mapa ng madilim na mundo ng kasama niya si Zeno. Ang iba pang mga nabubuhay na nilalang na pumapasok dito ay madaling kapitan ng pagkawala, ngunit hindi niya gagawin. Nang hindi umaalis sa mga inscription, halos imposible na makahanap ng isang paraan pabalik. Mabilis siyang umalis at naglakbay sa isang malakas na universo. Doon, ginamit niya ang pagbuo ng teleportation upang maabot ang pinakamalapit na universo sa distrito ng Chaos. Walang pagbuo ng teleportation sa distrito ng Chaos, kaya kailangan niyang maglakbay sa paa. Patuloy niyang ginagamit ang Blight Omniscience upang mapadali ang kanyang paglalakbay sa walang bisa sa Endlos. Di nagtagal, naramdaman niya ang aura ng distrito ng kaguluhan at walang pag-aatubili, gumawa siya ng isang hakbang pasulong upang ipasok ito. Kapag siya ay lumitaw muli, siya ay nasa labas ng universo ng Dooms. Pumasok siya sa universo ng Dooms at naglakad papunta sa kaguluhan, ang kanilang base camp. Ang Mount Chaos ay nanatiling katulad ng dati. Ang tanging kapansin-pansin na pagkakaiba ay na ito ay nakapaloob sa mga patunay at ang kapangyarihan ng langit na landas ng distrito. Ang mga aksyon ni Teresa ay nadagdagan ang mga providences ng Doom Race. Nakarating siya sa pasukan at naglakad papunta sa mga kaguluhan. Maligayang pagdating, G. Wyatt. Pagbati, G. Wyatt. Ang impostor na si James, na nakilala bilang Wyatt, ay bumalik sa Mount Chaos, kung saan binati siya ng mga alagad ng tadhana. Sa puntong ito, hindi alam ni James kung bumalik na ba si Teresa. Hindi niya binigyan ng pansin ang mga pagbati ng mga alagad at nagpunta sa Mount Doom. Pagdating sa Mount Doom, nakaupo siya sa pangunahing bulwagan. Ang kanyang zen ay tumulo, na binabaliwala ang buong kaguluhan ng Mount. Swish! Sa sandaling iyon, isang sinag ng puting ilaw na nagmula sa kalangitan, nakarating sa lupa, at nagbigay ng isang napakarilag na babae na nakasuot ng puting kasuotan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4947.
Ang babae ay isang tunay na kagandahan, na may isang mahusay na figure at isang pambihirang aura. Siya ay walang iba kundi si Teresa. Bumalik ka na, sabi ni Teresa. Pagkatapos lumitaw, umupo siya sa isang upuan sa gilid ng pangunahing bulwagan, na tumatawid sa kanyang mga binti at isiniwalat ang kanyang mahaba, mga binti ng alabaster. Ang Chaos Arena ay nawasak, si James, na nagpapanggap na Wyatt, sinabi ng walang pasubali. Sa kabutihang palad, mabilis akong nakatakas, o kung hindi man ako namatay doon. Sinulyapan ni Teresa si Wyatt at malamig na sinabi, ang iyong kaligtasan mula kay James ay talagang lumampas sa aking inaasahan. Halos namatay ako sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sa kritikal na sandali, nagpakita siya ng awa, sabi ni James na may isang pahiwatig na walang magawa at kapitan sa kanyang mukha. Nais kong patayin siya sa lahat, ngunit ngayon siya ay napakalakas. Kahit gaano kahirap akong subukan, hindi ko maabutin ang kanyang lakas. Sa oras na ito, hindi ko iniisip ang tungkol sa paghihiganti. Manatili lang ako sa mga tadhana at kukunin ang bawat araw pagdating. Panipi. Wala na siyang hinahangad na hangarin. Sumimangot si Teresa at kinurot siya, na nagsasabing, nakakatawa ka. Ano ang magagawa ni James? Kapag nakumpleto ko ang aking plano, ang mga Dooms ay magiging pinakamalakas na lahi sa Endless. Gayunpaman, ikaw, bilang ang dakilang nakatatanda ng mga tadhana, ay walang listahan. Nagkibit-balikat si James at sinabing, ano ang gusto mong gawin ko? Kahit na nalaman ko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi ko rin makontrol ang dalawang uri ng kapangyarihan, habang si James ay maaari nang mahawakan ang napakaraming uri ng kapangyarihan. Paano ako magiging tugma niya? Panipi. Nais ni James na tanungin si Teresa tungkol sa kanyang plano. Gayunpaman, hindi niya ito maaring magmadali. Sa ngayon, kailangan niyang maghintay para ibunyag ito ni Teresa sa kanyang sarili. Hindi niya maaaring sabihin sa kanya kung direktang tinanong niya. Sinabi ni Teresa, huwag kang mag-alala tungkol doon. Hindi na mabubuhay si James. Natapos niya ang kanyang misyon, at hindi na kailangang panatilihin siya. Hehe, chuckled ni James. Maaari mo pa ba siyang kontrolin ngayon? Pinatay niya sina Lucius, Toma, at Xylas, ang tatlong powerhouse mula sa ranggo ng Chaos sa kanyang sarili. Samantala, ang lahi ng Doom ay wala ring isang powerhouse mula sa ranggo ng Chaos. Kahit na nakumpleto mo ang iyong plano at muling mabuhay ang aming ninuno, sa pinakamaganda, magiging kapareho lamang siya kay Lucius, at hindi siya magiging tugma para kay James. Panipi. Si Teresa ay nagsusuot ng isang smug expression tulad ng sinabi niya, huwag kang mag-alala tungkol doon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maghintay ng mapayapa sa mga tadhana. Hindi na ito magtatagal bago mamatay si James, at ang ating ninuno ay bubuhayin muli. Sa palagay mo ba ay pinatay ang aking ama ng pag-atake ni Lucius at na nagdulot ito ng pagsasanib sa Chaos Langit na landas? Panipi. Bakit, hindi ba? Tanong ni James. Siyempre hindi, umiling-iling si Teresa. Kaya, paano ito nangyari? Tanong niya. Sa puntong ito, matapat na sinabi ni Teresa, ang aking ama ay lumikha ng isang kakilakilabot na kasanayan sa lagda na nangangailangan ng paggamit ng distrito ng makalangit na landas. Gayunpaman, tiyak na mapipigilan siya ng iba pang mga powerhouse mula sa iba pang mga orthodox kung nilinang niya ito ng bukas. Kaya, inihayag niya ang puso ng Endless upang magamit ang makalangit na landas ng linya ng 10 distrito sa harap ni Lucius. Noon ay naging inggit si Lucius at naglikha ng isang plano upang habulin ang aking ama. Nagpanggap ang aking ama na nasugatan at tumakas habang itinatago ang kanyang sarili sa distrito ng kaguluhan. Samantala, sinamahan niya ang Chaos Langit na landas. Ngayon, ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay nasa mga huling yugto nito. Kailangan lang niyang ipasok ito ng isang malakas na puwersa, at makakamit niya ang kasanayan. Panipi. Ganun ba? Naririnig ito, hindi makapaniwala si James ngunit namangharin. Hindi pa niya inaasahan na ito ay isang maingat na nakaplanong pamamaraan mula sa simula hanggang sa matapos. Si Zayden ay mas tuso kaysa kay Teresa. Siyempre, sagot ni Teresa. Hindi mapigilan ni James na magtanong, kapag nabuhay na muli ang ating ninuno, gaano siya katindi? Maaari ba niyang talunin si James? James, si Teresa sneered.
Kapag nakamit ng aking ama ang mastery, talunin si James ay magiging madali. Kahit na hindi niya naabot ang ranggo ng Chaos Comprehened, siya ay nasa ranggo ng Rick of Chaos Esensya. Hindi siya matakot kahit nasitaran kung darating siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,948. James ay tunay na nagulat na ang pagsasama ni Zayden sa Chaos Langit na Landas ay bahagi ng isang pamamaraan. Ang paglilinang ni Zayden ay nangangailangan ng paggamit ng makalangit na landas ng landas, at nababahala siya tungkol sa pagkagambala. Ito ay tiyak na hindi isang maginoo na kasanayan sa lagda. Mas nakasandal ito patungo sa madilim at baluktot na landas. Kung hindi man, hindi magkakaroon ng mga alalahanin. Marahil ang kanyang mga pamamaraan ay nakuha mula sa mga demonyo ng extraterrestrial. Kailangang tumigil sila. Ano ang plano mong gawin sa susunod? Tanong ni James. Ngumiti si Teresa ng mahina at sumagot, ang Endless Heart ay ang pinakadakilang nakamit na paglilinang na naiwan ni Emperor Raya. Kasama nito, ang isang tao ay maaaring maging Panginoon ng Endless, na kinokontrol ang makalangit na landas ng 10 distrito at kahit na gumamit ng makalangit na landas ng langit para sa sarili. Ang plano ay simple. Mag-host kami ng isang pagtitipon sa distrito ng Chaos, na nag-aanyaya sa mga powerhouse mula sa 10 distrito upang magtipon. Ang nag-uugnay na matagumpay sa pagtitipon na ito ay makakakuha ng puso ng Endless. Panipi. Naririnig ito, tinanong ni James nang hindi nagpapakita ng anumang damdamin, kahit na ang mga powerhouse ay nagtitipon sa distrito ng kaguluhan, mayroon ka bang lakas upang maalis ang mga ito at mahulog ang kanilang kakilakilabot na enerhiya sa kaguluhan sa langit? Panipi. Hehe. Napangiti si Teresa ng mahina. Sa Chaos Arena kanina, maraming mga powerhouse ang napatay ni Taran. Sinipsip ko ang enerhiya na naiwan sa kanila matapos silang mamatay. Malapit ang aking ama sa paggamit ng mastery, at kailangan lamang niya ng kaunting enerhiya. Ang pagsakripisyo ng ilang higit pang buhay ay sapat na. Gayunpaman, magiging mas malakas siya kung ang distrito ng kaguluhan ay sinakripisyo. Kung tungkol sa kung paano patayin sila at gawin ang sakripisyo, mayroon akong mga paraan. Panipi. Oh, ungol ni James, pagkatapos ay tumigil sa pagtatanong. Sa halip, pinag-isipan niya ang mga countermeasures sa kanyang isipan. Hindi inihayag ni Teresa kung paano niya inilaan na patayin ang mga powerhouse na ito, ngunit mayroon siyang isang magaspang na ideya. Tila siya ay nakipagtulungan sa mga extraterrestrial demonyo at maaaring umasa sa kanilang kapangyarihan upang maalis ang mga powerhouse. Manatiling kalmado at nakatuon, tumayo si Teresa at sinabi, ang pagharap sa mga pag-aalsa ay kapaki-pakinabang din. Ang paglilinang ay hindi palaging makinis na paglalayag. Matapos nating alisin si James at ang aking ama ay muling nabuhay, ikaw ay magiging pinuno ng lipi at magkaroon ng puso ng Endless. Mayroon akong mataas na inaasahan para sa iyo, at inaasahan kong hindi mo ako mabaygo. Panipi. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Teresa at umalis. Si James ay nanatiling nakaupo sa pangunahing bulwagan, nawala sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos, sinimulan niya ang pakikipag-usap at ibinahagi ang lahat ng impormasyon na natutunan niya ng detalyado kay Henrik. Samantala, maraming mga nabubuhay na nilalang na natipon sa korte ng pangunahing korte ng universo ng tao, kabilang ang mga tao at mga powerhouse mula sa labas ng distrito ng kaguluhan, tulad ng Whale, Zula, Winona, at Sachi. Ipinaliwanag ni Henrik ang plano ni Teresa ng detalyado, kasama ang impormasyong nakuha ni James. Plano ng Dooms na mag-host ng isang pagtitipon, na nakakaakit ng mga sinaunang Orthodox powerhouse mula sa 10 distrito sa pamamagitan ng paggamit ng Endless Heart. Pagkatapos, balak nilang isakripisyo ang buong distrito ng kaguluhan upang mabuhay muli ang ama ni Teresa na si Zayden Dalibor. Kapag nabuhay na muli si Zayden, siya ay magiging napakalakas, lumampas sa Taran, at maabot ang antas ng Emperor Raya. Panipi. Malubha ang ekspresyon ni Henrik. Ang labanan sa Chaos Arena ay nagpatuloy na sa loob ng 10,000 taon. Ang ilang mga powerhouse sa universo ng tao ay alam ang tungkol sa labanan sa Chaos Battlefield, ngunit wala silang detalyadong impormasyon. Sinabi sa kanila ni Henrik ang lahat ng mga detalye. Nang marinig ito, naging mabigat ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan.
Kahit na maraming nabubuhay na nilalang ang nagtipon, walang nagsalita, na nagdulot ng katahimikan na maghang sa hangin. Ano ang plano ni James na gawin? Ang master ng dugo ng ninuno ang unang sumire sa katahimikan. Umiling-iling si Henrik at sinabi, sa ngayon, wala siyang malinaw na plano. Inaalam niya pa rin ito. Ibinahagi niya sa akin ang impormasyong ito, inaasahan na maaari kaming mag-brainstorm ng magkasama. Nag-isip sandali si Wendell at sinabing, ipaalam sa mundo. Dapat nating ilantad si Teresa at ang balangkas ng Doom Race. Sumali sa mga puwersa na may mga powerhouse mula sa 10 distrito upang harapin sila. Paano natin sila ipapaalam sa kanila? Tumingin sa kanya si Henrik at tinanong, aangkin ba natin na ang mga Dooms ay kaalyado sa extraterrestrial demon? Maaaring mahirap para sa sino man na maniwala na. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,949. Whale ay nagsabi, napakaganda ng akit ng puso ng Endlos. Kahit na ipagbigay alam natin sa buong mundo, walang maaaring maniwala sa amin. Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay karamihan ay namatay sa ilalim ng kamay ni Taran. Ang natitirang ilang lahat ay nasugatan, at ngayon ay nasa pag-iisa para sa pagbawi. Hindi makadalo sa mga bagay na ito. Panipi. Sa pangunahing bulwagan, maraming mga powerhouse ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon at pananaw. Gayunpaman, sa kabila ng mga talakayan, walang pinagkasunduan na naabot. Ito ay dahil ang extraterrestrial demon sa tabi ni Teresa ay mabigat, hanggang sa kung saan hindi kahit na ang Grand Purge Formation ni Henrik ay maaaring mapigilan ang mga ito. Bukod dito, maraming iba pang mga hukbo ng extraterrestrial sa likod ng mga commander ng extraterrestrial. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga diskarte ay walang saysay sa harap ng ganap na kapangyarihan. Samantala, nagmumuni-muni din si James. Naniniwala siya na ang tanging maaaring tumigil sa lahat ng ito ay si Taran. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan si Taran. Ang lakas ni Taran ay labis na labis, hanggang sa kung saan hindi rin maaaring mag-extrapolate si James upang maghanap. Napakahirap na makahanap ng Taran sa malawak na 10 distrito. Sa labas ng equation, walang pagpipilian si James kundi ang umasa sa kanyang sarili. Sa likuran ng Mount Doom, pinag-isipan ni James ang isang solusyon sa predicament na ito habang nakaupo sa isang bato. Pagkatapos, maingat na pagsasaalang-alang, ginamit niya ang mga inskripsyon upang makipag-usap ng lihim kay Henrik. Henrik, hilingin sa mga miyembro ng Korte ng Langit na bisitahin ang mga sinaunang Orthodox sa 10 distrito. Subukang makipagkita sa mga Grand Patriarch at ipaalam sa kanila ang Teresa at plano ng Doom Race. Pagkatapos, hikayatin silang lumahok sa paparating na pagtitipon sa distrito ng Chaos upang harapin si Teresa at ang mga Dooms. Panipi. G. Kayden, natatakot ako na hindi ito gumana. Ang Korte ng Langit ay nakatayo sa Endlos 10 distrito ay masyadong mababa. Kahit na ang mga miyembro ng Korte ng Langit ay lumapit sa mga sinaunang Orthodox, maaaring hindi sila matanggap, at kahit na sila, maaaring hindi nila ito paniwalaan. Sa kasong iyon, dapat mong personal na gumawa ng paglalakbay. Nagtataglay ka ng Grand Purge Formation, at kinakatawan mo ang unang Rune Arts Grandmaster sa ilalim ng banner ni Emperor Raya. Tiyak na maniniwala ka sa iyo. Hindi mo magagawang bisitahin ang lahat ng mga sinaunang Orthodox na ito, kaya't ang Master ng Dugo ng Ninuno, Whale, at Zula, na mga powerhouse ng ranggo ng Chaos, sumali sa iyo. Kasabay nito, hanapin si Samarth at makilahok siya. Tandaan, siguraduhin na hindi nila pinalalaki ang hinala o alarma na si Teresa kahit na hindi kanila pinaniniwalaan. Kung alam ni Teresa ito at binabago ang plano, magiging mahirap para sa amin na matuklasan muli ang kanyang mga hangarin. Si James ay bumalangkas ng isang serye ng mga diskarte. Inilaan niyang pag-isahin ang 10 distrito upang harapin si Teresa at ang extraterrestrial demon sa likuran niya. Kasabay nito, pupunta siya sa saradong pagmumuni-muni ng pinto, na nagsisikap na maunawaan ang 10 sagradong scroll, master ang kompletong 10 beses na mga transcendent na sining, at kahit na umakyat sa ranggo ng kaguluhan. Bukod dito, hinahangad niyang maglakbay sa Endlos o sa pagtatapos ng mundo ng pagdurusa upang matugunan ang kanyang dalawang nauna at pagtatangka na hikayatin silang sumali sa kanyang mga plano.
Pareho silang mga powerhouse sa ranggo ng kabuluhan. Tiyak na maaari nilang mapagan ang paparating na kalamidad sa 10 distrito kung makikialam sila. Matapos ibigay si Henrik ng kanyang mga order, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Sa ngayon, kailangan niyang makipagsapalaran sa mundo ng pagdurusa. Sa sandaling handa na siyang umalis, lumapit ang isang magandang babae. Siya ay bihis sa isang gatas na puting gown, ang kanyang figure ay kaaya-aya, at ang kanyang mukha ay katangi-tangi. Gayunpaman, isang malabong kalungkutan ang sumire sa kanya kung hindi man ay walang kamali-mali na mukha. Siya ay walang iba kundi si Yemima. Minsan ay ikinulong siya ni Wyatt sa piitan para sa isang panahon. Matapos umalis si James, namamagitan si Wendell at pinakawalan siya. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa mga tadhana, na patuloy na naninirahan sa Mount Doom dahil wala siyang ideya kung saan pa siya dapat pumunta maliban sa pananatili doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4950. Nang lumitaw si Yemima, tiningnan siya ni James na may isang komplikadong ekspresyon. Siya ay isang babaeng pinabayaan niya, ngunit noon, tunay na wala siyang ibang pagpipilian. Ito ay para sa lahi ng tao. Bumalik na ako, sabi ni James. Tiningnan siya ni Yemima at sinabing, maaari kong iwanan ang Duz, ngunit pinili kong manatili sa Mount Doom sa lahat ng oras na ito upang maghintay para sa iyong pagbabalik. Ang kanyang mga mata ay nakayakap sa ambon, at ang kumikinang na luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ako ay isang taong may katakot-takot na babae. Maaaring inangkin ko ang pagmamahal sa iyo ng aking mga salita, ngunit ibinigay ko ang aking katawan kay James. Panipi. Ang kanyang boses ay sumakay sa emosyon. Tumingin si James sa kanya, tunay na hindi sigurado sa sasabihin. Bukod dito, ngayon ay ipinapahiwatig niya si Wyatt, na ginagawang mas mahirap na makahanap ng tamang mga salita. Nasaan si Carson? Hindi ko siya nakita, tanong ni James. Sumagot si Yemima, hindi niya matatanggap na si James ang kanyang ama at iniwan ang mga Dooms ng matagal na panahon. Wala akong ideya kung nasaan siya ngayon. Mayroon akong mga bagay na dumalo at dapat umalis sa Mount Doom. Nagsalita si James sa mga salitang ito at nawala mula sa lugar. Para sa kanya, ang mga bagay ng pag-ibig ay pangalawa. Ang kaligtasan ng distrito ng Chaos ay pinakamahalaga. Iniwan niya ang Mount Doom at muling lumitaw sa isang tiyak na lokasyon sa loob ng distrito ng Chaos. Dito, walang pagkakaroon ng universo at buhay na nilalang. Matapos niyang madama ang kanyang paligid at walang nakitang sinubaybayan sa kanya, ginamit niya ang kaguluhan sa langit na landas upang buksan ang mundo ng pagdurusa at pinasok ito. Sa kanyang pagdating, hindi mabilang na mga pagdurusa ng kidlat ang sumakit sa kanya. Gayunpaman, lubos silang walang kapangyarihan laban sa kanya. Siya ay naglakbay sa mundo ng pagdurusa at nakarating sa lungsod ng pagdurusa. Malawak ito at natunaw. Ang lungsod ay desyerto. Lumitaw ang Emperor of Tribulation sa sandaling lumitaw si James. Dumating ka na, sabi ng Emperor ng kapigatian. Nakasuot pa rin siya ng nakasuot ng sandata, na nakatingin sa disheveled. Tumango si James at sinabing, oo. Dumating ako upang humingi ng tulong sa ilang mga bagay sa labas. Panipi. Ipinaliwanag ni James ang kasalukuyang sitwasyon sa 10 distrito. Nang marinig ito, umiling-iling ang Emperor of Tribulation at sinabing, James, hindi ako maiiwan. Kung gagawin ko, walang magbabantay sa lungsod ng kapigatian. Kahit na mayroong isang porma sayon sa buong lungsod, ang mga extraterrestrial na mga demonyo sa daanan sa labas ng lungsod ay masisira ito sa sandaling umalis ako. Papasok sila sa endless sa pamamagitan ng mundo ng pagdurusa, at ang sitwasyon ay magiging libo-libong beses na mas masahol kaysa sa ngayon. Kailangan mong hawakan ang mga bagay sa labas ng iyong sarili. Panipi. Inaasahan ni James ang kinalabasan na ito bago dumating, ngunit ang pakikinig mula sa Emperor of Tribulation ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nasaran ng loob at nabibigatan. Swish! Ang Emperor of Tribulation ay gestured, at ilang mga inskripsyon na ipinakita sa harap niya. Ang mga ito ay nakakainis, na may malabong sulyap ng kidlat at kulog sa loob nila. Hindi ako maaaring mag-alok ng maraming tulong, ngunit inaasahan kong magiging kapaki-pakinabang ang mga inskripsyon ng pagdurusa na ito.
Tinanggap sila ni James at tinanong, maaari ba akong pumasok sa saradong pagmumuni-muni ng pinto sa mundo ng pagdurusa? Siyempre, sagot ng Emperor of Tribulation. Sa pamamagitan ng isang casual na alon ng kanyang kamay, ang mga ulap ng pagdurusa sa malayong mundo ng pagdurusa ay nagkalat. Ang isang lilang dagat ay lumitaw sa kalangitan, na sumasalamin sa isang nakasisilaw na ilaw ng lila at nagpapalabas ng isang makapangyarihang aura ng enerhiya. Ano ito? Ang mukha ni James ay naiilawan ng kasiyahan.